Anthony Davis at Spencer Dinwiddie ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Anthony Davis inamin na frustrated ito matapos ang naging blowout na pagkatalo nila kahapon sa Brooklyn Nets. Para kasi kay Davis ay isa daw itong pagkabigo, na nakakabahala nga daw lalo na kung malalaman mo na hindi pa sila ganon kahusay na kupunan at hindi nga ito magawa ni Davis. Lalo na kung yung pagkabigo nila ay nasa puntong kung saan ay alam nila kung ano sana ang kaya nilang gawin. Na ipinakita na nga daw nila ito tapos hindi naman daw nila ginagawa. Kaya ito daw yung lalong nakakainis kesa ang mabahala. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Anthony Davis, na kumbaga ay kulang ang performance na ipinapakita ng kanyang mga kasama. At para bang hindi nila kaya maging consistent sa kanilang pagiging mahusay na kupunan. Lalo na kung may mga players silang off-night ang performance. Katulad na lang ni Rui Hachimura na mula sa kanilang second unit, na sa loob ng 15 minutes of playing time ay 0 points ang kanyang naitala. At ito namang si Austin Reaves ay hindi rin gaano nakapag-ambag laban sa Brooklyn Nets, na kung saan ay meron itong 9 points na may 5 assists. Natanging si Jared Vanderbilt nga lang ang naka-double digit points sa Lakers na meron 12 points. Kaya kulang talaga sa suporta ang Lakers sa kanilang second unit, lalo at nasa starting 5 na parehas ng Lakers itong sila Austin Reaves at D'Angelo Russell. Nakahapon nga ay maganda naman ang performance ni D'Lo na merong 20 points at 7 assists. Kaso ay hindi niya ito napagpatuloy hanggang second half. Kaya no choice talaga si Anthony Davis na kailangan niyang gumawa ng malalaking numero sa bawat game kung gusto niyang manalo ang Lakers. Habang si LeBron at ang iba pa ay nakasuporta na lang sa kanya. Kaya kailangan pa ni Anthony Davis na mahigitan ang kanyang average ngayong season. Lalo at nag-a-average nga ito ng 25 points, 12 rebounds at 2 blocks per game. Isa pa ay dapat ding maging consistent si Davis sa kanyang performance. Katulad ng ginagawa sa ngayon ni Joel Embiid na pinapangunahan talaga ang Philadelphia 76ers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang interesado naman ang Lakers na makipag-trade sa guard ng Brooklyn Nets na si Spencer Dinwiddie. Ayon kasi sa lumabas na report ay gusto daw ng Lakers ng isang guard na at least maaari na sa depensa. Pero ang pinaka-priority pa rin daw ng Lakers ay itong si DeJounte Murray. Pero andyan din daw sila Malcolm Brogdon, Tyus Jones, Dennis Schroeder at itong ang si Spencer Dinwiddie. Na kung sino nga daw ang makukuha dito ng Lakers ay gagawin nilang starting point guard ng kanilang kupunan. Okay naman daw sana itong sila Austin Reaves at D'Angelo Russell sa pagsisimula ng season. At nabigyan nga nila ng playmaking at shooting ang Lakers sa kanilang backcourt. Pero naging inconsistent daw ang performance ni Austin Reaves kaya nailagay ito sa kanilang bench. At ngayon nga ay ibinalik ito bilang starter. Na ganun nga din daw itong si D'Angelo Russell na nag-struggle sa kanyang shooting. Kaya inilagay din sa kanilang second unit at ibinalik din bilang starter. Na ngayon ay gumaganda na ulit ang performance. Pero wala nga daw tiwala ang Lakers dito para ipaubaya ang mga big moments. Kaya dahil daw sa pagiging inconsistent ng kanilang backcourt, ay hindi na nakapagtataka kung bakit naghahanap na ang Lakers ng bagong point guard na ipapalit nila dito kay D'Angelo Russell. Lalo at wala ngang balak ang Lakers na i-trade itong si Austin Reaves. Na okay din itong si Spencer Dinwiddie sa kanilang kupunan. Kilala nga ito bilang sharpshooter at playmaker, na nag-a-average nga ito sa kanyang 39 games ngayong season ng 13 points, 3 rebounds at 6 assists per game. Na may 39% shooting nga ito. Kaya bagay din daw itong kasama nila LeBron at Davis bilang starter. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na kunin ng Lakers itong si Spencer Dinwiddie? Mag-comment lang. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At wag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.